a kingdom assignment. Every child of God is on a kingdom assignment. And your assignment is not just within these four walls of the church. You are not your achievements, you're not your title, you're not your position, you're not your social status. You see, all these other things, I'm a father, I'm a husband, I'm a pastor, those are all functions, but that's not who I am. Take this fainted heart, take this tainted hands, wash me in your love, come like grace again. Even when my strength is lost, I'll praise you. Even when I have no song, I'll praise you. Even when it's hard to find no words louder than I'll sing your praise. I will only sing your praise. Take this mountain weight, take this ocean tears, hold me through the trial, come like hope again. Even when the fight seems lost, I'll praise you. Even when it hurts like hell, I'll praise you. Even when it makes no sense to sing louder than I'll sing your praise. Oh, I will only sing your praise. I will only sing your praise.
and my heart burns only for you. You are all I want, and my soul waits only for you, and I will sing till the morning has come. Lord, my heart burns only for you. You are all I want, and my soul waits only for you, and I will sing till the miracle comes. I will only sing your praise, even when the morning comes. I'll praise you, even when the fight is won. I'll praise you, even when my time on earth is done. Louder than I'll sing you praise. Oh, I will only sing you praise. I will only sing you praise. Good morning po. Welcome po sa ating Saturday Prayer Works. Okay, ako po si Brother Jarvis Valencia at ako po naatasan na mag-share ng word at lead us in prayer ngayon. Ito pong November, ang theme po natin ay expanding into new territories or new things. The end means the beginning of a new season. So patapos na po ang 2023 at ilang paligo na lang 2024 na. So in a few weeks, a new season will begin. A new season filled with promises and adventures. New promises and new adventures, no? Ako po itong 2023, marami po ako naranasan ng mga adventures. At may ups, may downs, pero it's been a fun 2023 for me and my family. And the Lord is always doing something new. And He is in the business of expansion. Sabi sa Isaiah 43 verse 19, sa New Living Translation, For I am about to do something new. May ginagawa ang Diyos na bago. See, I have already begun. So sinisimulan niya na, nagsisimula na. Do you see it? Sabi ganon. Do you not see it? Sabi ganon. Ito maganda. I will make pathway through the wilderness. I will create rivers in the dry wasteland. So, hindi lang gumagawa ang Panginoon ng bago, gumagawa rin po siya ng mga imposibleng mga bagay. Imagine niyo rivers in the dry wasteland. So, may imposibleng mga bagay na gagawin ng Lord sa buhay natin this 2024. Yung darating na 2024. Sa ating new beginning. So, marami siyang gagawin. Talagang magugulat tayo, mamangha tayo, no? And praise God. And ang gusto ng Diyos, mag-join in tayo sa Kanya sa pag-expand niya into new things. No? Ang topic po natin for the entire month ng November, for every Saturday, ay God loves to restart. Sa Isaiah 43 verse 18 to 19, sabi gano'n, But forget all that. It is nothing compared to what I am going to do. So may gagawin ng Panginoon. May ginawa siya ng 2023, may ginawa siya in the past, pero itong 2024, we need to move on. We need to move on. Sinasabi niya to move on. No? Sabi nga kasi ulit, He will do something new and He will do something impossible. Sa verse 19, ulitin ko, basahin ko, For I am about to do something new. Ulitin ko yan, ha? See, I have already begun. Do you not see it? I will make pathways through the wilderness. Daanan sa disyerto, sa mga ilang. I will create rivers in the dry wasteland. So, God will do something new. He will start something new
He is going to start something better for us. God is going to make new and impossible things. Sabi nga, the best is yet to come. Yun, praise God. Ang ating Diyos ay palagi siya nagpapasimula. No? Mayroon siya palagi sinisimulan. Gustong-gusto niya yung restart. God loves to restart. Yun ang sinasabi niya, no? Ang big idea dito sa restart nito, kasi ang restart po comes from the turning points in our lives. Ito yung mga points sa buhay natin na mayroong pagbabago, may mga changes, no? So, dito, kailangan tayo mag-decide. We have to decide, ano ba talaga ang mahalaga? Ano ba talaga ang pinaka-importante? We need to know what we really believe. Ano ba talagang pinaniniwalaan natin, no? Where we need to know where we have turned away, and ultimately, we need to understand that we need to turn back to God. Ito po ang pinakamahalaga sa lahat. Manumbalik tayo sa Panginoon at patuloy tayong lumakad kasama ang ating Panginoon. Amen? So, bago tayo patuloy, tayo po muna yung manalangin. Lord Jesus Christ, thank you for you are good and wonderful and amazing, Lord. And you have a wonderful plan for all of us. We thank you because with your infinite wisdom, sa katalinuhan mo, Lord, piniprepare mo po kami to do something great because you're going to do something great in our midst, Lord. You're going to do something new and something impossible sa aming kalagitnaan. And today, Lord, please help us understand. Help us to really apply your word at magkaroon kami ng masiding pananampalataya para lumapit at properly i-apply ang salita mo sa aming buhay. Thank you, Lord. Praise your name. In Jesus' name, amen. So, ang topic po natin ang subject po natin for today ay pull out the boulders through prayer. So, ang sinasabi po dito, napakahalaga ang prayer. Napaka-makapangyarihan ng prayer, mga kapatid. Kahit anong boulder, sabi ganun, boulder. So, may kahit anong harang, kahit anong bato yan, malaki man yan, maliit man yan, kung gaano kalaki man yan, kaya nating mapagtagumpayan, kaya nating tanggalin yan, kaya nating i-pull out ang mga boulders, mga harang na yan, kung tayo patuloy na mananampalataya, kung tayo patuloy na mananalangin sa ating Panginoon. Kailangan may masindi tayong pananalangin sa ating Panginoon. At sa pananalangin natin, dapat inaayon natin to sa layunin at naisin ng Panginoon. Ang text po natin for today ay matatagpuan sa Isaiah chapter 62 verse 6 to 7. Basahin ko po sa New Living Translation. Sabi, O Jerusalem, I have posted watchmen on your walls. They will pray day and night continually. Take no rest, all you who pray to the Lord. Give the Lord no rest until He completes His work, until He makes Jerusalem the pride of the earth. Sa Tagalog, basahin ko rin po. Ako'y naglagay ng mga bantay sa iyong mga pader, O Jerusalem. Sila'y hindi tatahimik kailanman sa araw o gabi. Kayong mga umaalala sa Panginoon, huwag kayong magpahinga at huwag niyo siyang bigyan ng kapahingahan hanggang sa maitatag niya at gawing kapurihan ang Jerusalem sa daigdig. Sa ating pong binasa, may nakita po ilang points dito na nararapat natin tandaan at tayuan para ma-pull out natin yung mga boulders na yan na nakaharang sa ating harapan para magawa natin yung pinagagawa ng ating Panginoon. What are the things we need to remember and stand for in order for us to pull out the boulders through prayer? Number one, we need to remember that we are called and empowered to shine. Kailangan natin maalala tinawag tayo at binigyan tayong kapangyarihan na magliwanag o shine. To be called is to be appointed. To be called is also to be empowered. Hindi ka lang ina-appoint, kundi ini-empower ka, binigyan ka kapangyarihan. Sa ating pong binasa, sinasabi dito ng Panginoon na may mga inilagay siyang bantay. May inilagay siyang bantay o watchman sa mga pader ng Jerusalem. Sino po ba dito ang tinutukoy ni Jerusalem? Alam niyo po, ang Jerusalem dito ay na tinutukoy sa binasa natin ay tayo rin. Tayo mga pinili ng Panginoon. Tayong mga mananampalataya. Nais ng Lord, nais ng Diyos natin na maitatag tayo
para maging kapuri-puri tayo sa buong daigdig. Maging modelo tayo, no? Maging ehemplo. Sabi sa verse 7, hanggang sa maitatag niya at gawing kapurihan ng Jerusalem sa daigdig. Gusto ng Lord maging ehemplo tayo ng pagliliwanag, no? Sa madaling salita, sinasabi ng Lord na tayo dapat mag-shine. Tayo dapat magliwanag sa sanlibutan. No? Yung sinasabi diyan, tayo mga taga-Regions of Christ Ministers International, RCMI, sa core values natin kitang-kita na yan, sa shine, no? So, ano ba yung shine? We need to soul win. Sabihin, kailangan natin i-share yung faith natin, i-share natin yung gospel, no? We need to honor God. Maipakita natin sa ating buhay na ino-honor natin ng Lord. Ma-attend ba tayo ng tamang panahon sa ating mga services, no? Hindi ba tayo nalilate? Yan, mga yan, honoring God yan. We need to imitate Christ. That's part of shining. Dahil magiging katulad tayo ni Kristo. Sa ating puso't isipan ba at ating mga ugali, katulad tayo ni Kristo? No? Nananalangin ba tayo katulad ni Kristo? Kinakabisado ba natin ang salita katulad ni Kristo? At ano pa? Sabi ka we need to nobly serve. Kailangan magsilbi tayo sa Panginoon sa pamagitan ng ating iglesia. So kapatid, ini-encourage ko lahat, lalo sa ating dito sa RCMI na mag-join kayo sa mga ministry. Maging part kayo ng worship team. Maging part tayo ng prayer warriors. Maging part tayo ng technical group. No? Ang daming pwedeng maging part tayo ng ministry. Kung saan pwede tayo mag-serve sa Panginoon. At syempre, we need to empower lives. So sa empowering lives, ito po, ako po personally, ako po hindi naman talaga magaling magsalita. Madaldal po ako, pero hindi po ako masyadong magaling magsalita. Pero sa pagkakataon po na binibigay sa akin, opportunity binibigay ng Lord, binibigay ng leadership ng church, ako po'y nakakapagsalita at nakakapag-share na rin po ng gospel. At hindi ko rin po akalain na biglang makikita po ang aking mukha sa mga international na ganito. So, praise God. So, we need to shine. Mahalaga po yan. Sa binasa po natin, confirm ang calling natin. Diba? Hindi titigil ang Lord hanggat hindi tayo mag-shine. Dapat magpatuloy tayo mag-shine para kay Kristo. Kaya tandaan natin na tayo'y tinawag, tayo'y binigyan ng kapangyarihan na mag-shine. No? Kung si God hindi titigil, hindi siya titigil hanggat hindi tayo mag-shine. Yung gusto niya eh. Gusto ng Lord, mag-shine tayo. Hindi siya titigil. Dapat tayo rin, hindi tayo titigil. Tuloy-tuloy lang tayo, mga kapatid. Pero ano ba yung mga boulders na yan? Ano ba yung mga harang na yan na pumipigil sa atin para tayo mag-shine? Merong 2 point na po, bibigay ko dito sa part na to. Una, fear o takot at lack of faith o kawalan ng pananampalataya. Okay? Bro, wala akong alam kasi sa Bible kaya hindi ako makapag-share eh. Mga reason yan eh. Iba, hindi ko alam ang sasabihin, Brad. O kaya naman, hindi naman sila maniniwala sa akin. Kasi dati ganun ako. Ngayon, di ba? Parang hindi sila maniniwala. O kaya naman, baka mapahayala ako pagka binigtang sa akin, hindi ko mapaliwanag. Kapatid, sabi sa Isaiah 41 verse 10, don't be afraid, for I am with you. Sabi ng Lord, huwag kang matakot, sasamahan kita. Sabi gano'n, don't be discouraged, for I am your God. Huwag kang manghinaan ng loob. Diyos mo ako. Ang Diyos natin, makapangyarihan yan sa lahat. Sabi gano'n, I will strengthen you and help you. Palalakasin tayo ng Panginoon at tutulungan tayo. I will hold you with my victorious right hand. Hahawakan tayo ng Diyos ng panalo niya ng katawan. Kamay. No? So, ang Lord natin panalo na, tagumpay na. Kaya huwag tayong matakot, kapatid. Manampalataya tayo. Sasamahan tayo ng Diyos. Siya mismo ang mag-guide, magbibigay sa atin ng kung ano yung i-communicate natin o sasabihin natin. At in fact, ang Lord natin magpapadala rin ng mga tao na pwedeng tumulong sa atin. Hindi na tayo mabayaan. Lahat ng kailangan natin para magawa natin mag-shine ay padadala ng Panginoon. Basta ang role natin, maging mouthpiece, mag-share, ipahayag. Ang role natin, magtiwala at sumunod sa Panginoon. Yan yung una, fear and lack of faith. So, kailangan manampalataya tayo. Okay? At pangalawa naman, incorrect knowledge of God and wrong priority. Maling pagkakilala sa Diyos at maling prioridad. Hindi tama, kulang na pagkakilala sa Diyos at maling prioridad. Brad, sabi gano'n,
Kailangan ko magtrabaho tuwing linggo para kumita ng pera. Wala akong time sa pagde-devotion. O mag-Bible study, o mag-Bible dyan. Very busy ako. Alam mo kapatid, kapag inatake ng kalaban na ang buhay natin, kakalimutan mo lahat, pati trabaho mo. In fact, may mga narinig akong tao, hindi makapag-absent sa work. Trabaho lang trabaho, kinakalimutan ng lahat hanggang sa nagkasakit. Sinabi ng doktor, magpa-check up ka. Walang magawa. Iniwan ang trabaho para lang magpa-check up. Ayaw natin dumating sa ganun. So, kailangan alam natin yung priority natin. Kailangan alam natin kung sino talaga ang Diyos natin. Ang Diyos natin ang source ng lahat ng blessing, lahat ng need natin ipoprovide ng Panginoon. Sabi sa Matthew 6:33, seek the kingdom of God above all else. Seek the kingdom of God above all else. And live righteously. Mamuhay tayo ng ayon sa gusto niya, ng tama. And He will give you everything you need. Lahat ng pangailangan natin, ibibigay ng Panginoon, pero kailangan natin unahin siya. Kailangan natin gawin yung mga pinagagawa niya. Unahin natin ang Panginoon at ang lahat ng bagay na kailangan natin ay ibibigay niya. Mga kapatid, alam ng Panginoon natin ang sitwasyon natin. Concern siya sa concern mo. Concern siya sa concern natin. May maganda siyang plano. Mas maganda di hamak sa gusto mo. Mas maganda sa plano mo. Pero kailangan natin unahin siya. Kayang ibigay ng Lord ang lahat ng pangailangan mo at ng pamilya mo at ng mga mahal mo sa buhay. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya ang pinaka-source ng lahat ng blessings. Sa Diyos natin, nagmumula ang lahat ng miracles, signs, and wonders. So mga kapatid, yun incorrect knowledge and wrong priorities. So huwag tayong matakot. Manampalataya sa Diyos. Manampalataya tayo sa Diyos. Magsumikap tayong makilala kung sino talaga ang Diyos. Magbasa ka ng Bible. Pray every day. No? Simple lang yan. Read your Bible. Pray every day. At nang makilala natin ang kung sino talaga ang Diyos natin at iayon natin, mga kapatid, iayon natin ang ating mga prioridad sa nais at dayunin ng Diyos. Tandaan natin, mga kapatid, tinawag tayo ng Panginoon to shine. Tinawag tayo ng Panginoon at in-empower tayo to shine. Siya mismo tumawag sa atin. Amen? So, yun yung una, no? So, we need to, kailangan natin mag-shine. We're called and empowered to shine. Yun yung una. Pangalawa, we must continuously stand guard in prayer. We need to continuously stand guard in prayer. Alam niyo, although tinawag tayo at binigyan tayong kapangyarihan ng Panginoon na mag-shine. Tinawag na tayo, binigyan tayong kapangyarihan. Alam din ng Panginoon na hindi rin tumitigil ang kalaban. Hindi tumitigil ang kaaway na basagin tayo, sirain tayo, harangan tayo. Kaya naglagay siya ng mga bantay o mga tutulong na bantay o watchmen. Ang mga bantay o watchmen na tinatawag dito, sinasabi dito sa binasa natin, tayo rin yun, mga kapatid. Tayo mananampalataya ng Panginoon. Sinasabi at inuutos sa atin ng Panginoon na manalangin tayo ng walang patid. Walang tigil, manalangin ng walang tigil. We need to continuously stand guard in prayer. Magbantayan tayo, mga kapatid. Magbantayan tayo sa pananalangin. At ang pananalangin, mga kapatid, hindi lang siya yung parang hold your hands together and pray na gano'n, tapos magsasabi. Ang prayer po natin, pwede po tayo manalangin sa isip. Sa isip natin, manalangin tayo. Minsan ako nararanasan ko to, at natutunan ko to sa asawa kong Sister Jane. Minsan may magte-text sa akin, Brother Jarvis, merong kailangan pag-pray nito. At nasa jeep ako, nasa biyahe ako. Hindi naman ako dun parang hold your hands. Minsan nga nakatayo pa ako, nakasabit pa. Pero ang point doon, we have to pause and pray. Maging practice po natin yung pause and pray. Yung tumigil ka sandali sa ginagawa mo, sa iniisip mo, sa binabasa mo, sa tinetext mo. Tigil ka sandali and then pray. Hindi natin kailangan bigkasin sa bibig natin pero sa isip natin. Higit ka sandali sa isip mo, Lord, pagpalain mo yung taong yan, pagalingin mo siya. Simpleng bagay. Maging practice po sana natin yung pausing and praying. Amen? So sabi sa verse 6, sabi nga nun, they will pray day and night continually. Take no rest, all you who pray to the Lord. Huwag daw tayong tumigil.
Huwag tayong tumigil na magbantayan sa pananalangin. So, dapat tayo laging nananalangin? Sabi pa doon, take no rest. Huwag kang magpahinga. No? Huwag kang magpahinga sa pananalangin. Bakit kaya tayo ayaw pagpahinga? Bakit tayo ini-encourage na manalangin ng walang patid? Tatlong bagay po to. Una, bilang pagsunod sa utos ng Diyos. Kagubilin ng Diyos. Utos ng Diyos yun. Sabi gano'n sa verse 6, pray day and night continually, take no rest. Utos po to ng Diyos. Utos po ng ating Panginoon. Itong pinaka-master of the universe. Utos po to ng Lord. Yung mga boss nga natin, pag inutusan tayo, kandara pa tayo, gawin natin yan, sinasabi ni boss. Hindi. Ang Panginoon po natin, inutusan tayo manalangin. Gawin po natin. Mas di hamak, malaki ang benefit na binibigay sa atin ng ating Lord kaysa sa mga earthly bosses natin. Hindi ko sinasabi huwag natin sundin ang boss natin. Ang sinasabi ko po dito, sundin natin ang pinagagawa ng Panginoon. Manalangin tayo without ceasing. No? Pangalawa, bakit kailangan tayo manalangin ng walang patid? Upang maisakatuparan natin ang pagkakatawag sa atin ng Diyos na mag-shine. Para mag-shine nga tayo. Para patuloy tayo mag-shine. As we continue to pray for each other and for ourselves, mag-shine po tayo. Sabi gano'n, huwag kayong magpahinga. Sa verse 6 to 7, sabi, huwag kayong magpahinga. Sabi gano'n, at huwag ninyong siyang bigyang kapahingahan hanggat sa maitatag niya at gawing kapurihan ang Jerusalem. Huwag tayong titigil. Kasi, hindi rin titigil ang Lord. Hindi titigil ang Lord na hanggang mag-shine tayo. So tayo, huwag din tayong titigil. No? Kailangan tayo nagliliwanag sa harap ng Panginoon. Okay? At pangatlo po, para mawalan ng pagkakataon ng kalaban, makaatake sa at manira. Kaya tayo patuloy na mananalangin para mawalan ng pagkakataon ng kalaban na umatake at manira. Itong 20th century, napansin natin na ang mga Kristiyano, parang okay lang sa pag meron nangyayaring problema, pray. Puro tayo nakafocus sa pag may nangyayaring problema, pray. Nalimutan natin matake. Sabi sa 1 Peter, sa unang Pedro 5 verse 8, sabi ganun, magpakitino kayo, magbantay kayo, ang dyablo na iyong kaaway ay tulad ng leong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Ang kalaban, hindi tumitigil. Nag-aantay lang. Pero sa totoo lang, ang kalaban natin, although para siyang leon, wala siya talagang ngipin. Nananakman, pero wala talagang ngipin. No? Hindi ka talaga masasaktan ng kalaban. Pero tayo, nanatili kasi tayo for the longest time. Tayo mga Kristiyano, nanatili tayo, nananalangin lang tayo pag may problema. This time, ini-encourage po tayo ng Panginoon na manalangin tayo ng walang tigil. Ibig sabihin, maging attack mode tayo. Tayo, manalangin. Tayo dapat umatake sa kalaban kasi yung kalaban wala siyang kakayanan. Hindi tayo makakapag-expand kung hindi tayo lalaban. Hindi tayo mag-move out of our comfort zone. Nag-aantay lang ang kalaban. Kaya mahalagang tayo ay manalangin ng walang patid. No, nag-aantay siya pero dapat attack mode tayo. Let us continuously pray and pray continuously for one another. Let us continuously stand guard in prayer. So yun po, no? Dalawang bagay. Bakit kailangan tayong gawin natin to? Kailangan kasi we need to stand guard in prayer and we need to shine for Jesus. Kailangan tayong patuloy na manalangin. Yun po ang calling natin. Kaya kailangan tayong mag-join sa Lord sa ating para ma-pull out natin mga boulders sa through prayer. We need to remember na we are called and appointed. We are called and empowered to shine. At pangalawa, we need to continuously stand guard in prayer para ma-pull out natin mga harang na yan para mag-shine tayo. Amen? So, again, tandaan natin, tinawag tayo at binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na mag-shine, na magliwanag para sa Kanya. Ngunit para magawa natin yan, nararapat na patuloy tayong tumayo to stand guard in prayer and pray for each other. Amen? So, mga kapatid, dadako na po tayo sa ating pananalangin. Meron po tayong 3 major items sa pag-uusap na pag-pray. Ang una po natin pag-pray ay ang pamilya po natin at members of family. Isipin po natin mga
immediate family natin. Isipin natin, pag-pray natin yung spiritual healing and growth. Kung meron kang kapatid, kamag-anak, nakilala na kasama sa pamilya mo na nangihina spiritually, pag-pray natin yon. At ipag-pray natin din yung mga members ng family natin na mag-grow. Mag-grow sa pananampalataya, mag-grow sa spirit nila. Pag-pray din po natin yung relational healing sa pamilya. Kung meron nagkakagulo sa pamilya, pag-pray natin healing. At hindi lang healing, pag-pray natin na lumakas yung relationship sa family. At syempre, physical healing. Meron may sakit sa pamilya, pag-pray mo. At sana pag-pray din natin na sila ay maging healthy, lumusog sila. Syempre, pag-pray natin, very important yung finances ng family. So, kailangan healthy ang finances natin, matuto tayong pangalagaan ng finances natin at maging wealthy tayo. Okay? So, yun po una. Pangalawa po, pag-pray po natin ng church at lahat ng member ng church na magliwanag para kay Jesus. Ang unang item po dyan, pag-pray natin sa church at ang members ng church ay yung successful completion ng 2023 plans and goals. Hindi pa po tapos ang 2023, may 2 months pa tayo. Pero meron pa po mga plans and goals na hindi pa po na-achieve. Pag-pray po natin na ma-achieve ito ng bawat isang member ng iglesia, ng buong church. Pag-pray din po natin yung development ng 2024 plans and goals na yung sanang plans and goals na may nalatag ay talagang ayon sa kagustuhan ng Lord. At the same time, yung individual plans and goals natin umayon dun sa plans and goals ng church. At pag-pray din po natin yung mga full-time workers natin, mga pastors natin, mga staff, lahat ng volunteer workers, lahat po tayo na member ng church na talagang maintindihan natin at may apply natin, maging part ng buhay natin yung mission, vision, and core values ng church. No? So, very important po yan. At syempre, pag-pray po natin sa church, yung continuously stand for what is right in God's sight. So, kailangan yung church natin magtumayo ayon sa tama at sa mga bagay-bagay na ikatutuwa ng Panginoon. Yun ang tayuan. Marami po kasi mga churches ngayon para nalilihis na sa kanilang pinaka-mission ng Lord sa kanila. So, at pangangatlo pong pag-pray natin, yung Philippines at ang Filipino people. Pag-pray po natin ng wisdom sa current and elected officials ng gobyerno. Pasalamatan natin ang Lord. Tapos po kasi yung barangay election, pag-pray po natin yung barangay election. Nagpasalamat tayo sa Panginoon sa barangay election na nangyari. Peaceful naman po, generally. At pag-pray din po na yung economic group ng Pilipinas. At the same time, healing and strengthening for the sick. Kung may mga kakilala ka, hindi mo kamag-anak na may sakit, pag-pray natin sila. At kung may nabalitaan kang kakilala mo, hindi mo naman kamag-anak na may sakit, pag-pray mo. At sana sa pag-pray natin, makita nila na ang healing nila, ang kakalakasan ng kagalingan nila ay nanggaling sa Panginoon. Okay? Tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po, God, dahil nilagay mo ako sa isang pamilya kung saan ginawa mo ko doon na pag-herald, Panginoon, para ipahayag ang iyong salita. And I pray right now, Father God, for my family, sa aking mga anak, sa aking asawa, Panginoon, kay Jonah, sa kapatid ko, sa mga kamag-anak namin, Lord. I pray for spiritual healing and strength, Lord. Lalo kami mag-grow as a family, mag-grow kami spiritually sa iyo, Panginoon. Lalo kami manabik, O God, na lumapit sa iyo at pag-aralan sa salita mo, lumago para sa iyo, Panginoon. And I pray, Father God, na sa patuloy namin paglago sa Spirit, Lord, maka-apekto to sa aming mga relationship na lalong gumanda, lalong umayos, gumanda ang mga ugali namin, Panginoon, gumanda ang mga pananaw, parang relationship namin sa isa't isa, especially sa iyo, Panginoon, ay gumanda at maging strong, Panginoon, at maging modelo ng pamilya namin, ang pamilya ko, Panginoon, ng isang modelong pamilya, Panginoon, na punong-puno ng banal na Espiritu, Panginoon. Salamat din po, Diyos, sa patuloy mong pagpapagaling sa amin, pagpapalakas sa amin. Praise God, dahil wala na hospital sa miyembro ng pamilya ko, Panginoon. And I pray, Father God, sana po sa lahat po ng miyembro ng pamilya ng RCMI, Lord, wala po nagkakasakit, wala na hospital, O God. And I pray, Father God, hindi lang po gumagaling sa mga sakit, kundi nagkakaroon din po ng good health, Panginoon. Lumulusog kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na kumain ng tama, matulog ng maaga, matulog ng maayos, Panginoon. I-take ang mga proper na dapat i-take na pagkain
para patuloy kaming maging healthy and strong, Panginoon. And I pray, Father God, na ang number of years namin will be the number of our strength. Habang tumatanda kami, lumalakas kami sa lahat ng aspeto ng aming buhay, physically, mentally, emotionally, Panginoon, spiritually, Panginoon. And I also pray, Father God, sa finances po ng bawat isa. I pray, Father God, na talagang umasenso kami, Panginoon, sa aming mga pananalapi. Tulungan niyo po kami i-manage properly ang aming pananalapi, Panginoon, at magamit ito para sa iyong kalwalhatian. Thank you, Father God, for my family. Thank you, Father God, for every family na represented dito. Nanaham nga po, Diyos, may taas ka sa bawat pamilya ng RCMI members, Panginoon. Pinapanalangin ko rin po ang buong church at lahat po ng members ng RCMI Church, Lord, na magliwanag para sa iyo, Panginoon, to really shine for you, Father God. Dalangin ko, Diyos, yung mga targets, mga for 2023 na hindi po na-achieve. I pray, Father God, na tulungan niyo po kami na magtulungan sa bawat isa para ma-achieve po yung 2023 plans and goals, yung mga i-reach out pa, mga kailangan pa pong bayaran, kailangan pong gawin, mga kailangan pa pong ayusin, Panginoon. I pray na tulungan niyo po ang aming leaders, ang mga pastors namin, ang mga board, Panginoon, para may sakatuparan ang pagkakakumpleto ng 2023 plans and goals. And even, Panginoon, yung dinidevelop ngayon, Panginoon, na 2024 plans and goals, tulungan niyo po yung mga ministry heads, mga pastors namin, mga satellite, Panginoon, na ma-develop ng maayos talaga yung plans and goals na ayon sa mission, vision, and core values ng church, na aayon sa iyong kagustuhan, Panginoon. Bigyan mo ng wisdom ang mga namumuno sa amin, Panginoon, para may kasay mga planong ito na ayon sa iyong kagustuhan. Kasihan mo, Lord, I pray for the Holy Spirit to guide us in developing our 2024 plans and goals. At dalangin ko, Panginoon, ang bawat membro ng church, Panginoon, bawat membro ng iglesia nito, God, ng RCMI, ay talagang magkaroon ng desire na iayon ng aming mga buhay, aming mga plano, aming mga goals sa plans and goals na itinatalaga mo sa iglesia ng RCMI, Panginoon. Lahat po ng plans and goals ng church, Panginoon, mga schedules, Lord, iayon namin ang schedule namin, iayon namin ang mga priorities namin, iayon namin ang mga buhay base doon sa plans and goals na isa-set for 2024, Panginoon. At dalangin ko rin po lahat ng full-time and volunteer workers to magkaroon ng clear understanding kung ano ba talaga yung mission, vision, and core values. Lord, po lahat po ng miyembro, Panginoon, maintindihan ito, Lord, at may sa pamuhay namin yung pag-shine, may sa pamuhay namin pagkakaroon ng passion for you, compassion for people, and light to the world. At ayaw mo, O Diyos, talagang magliwanag kami para kay Kristo, God. Thank you, Father God. And even, dalayan ko, Panginoon, ng continuously standing ng church. I pray, Father God, ng buong iglesia ng RCMI, lahat po nakikinig dito na representative ng mga nananampalataya, mga iglesia, Panginoon, I pray in the name of Jesus na talagang we will stand for what is right in your sight, Lord. Kaya mo nga po ang RCMI Church ay patuloy na tumayo ayos sa kagustuhan mo, ayos sa sinasabi ng salita mo, ayos sa naisin mo, ayos sa layunin mo, O Ama. Thank you, Father God, for the church na RCMI, for every member of it, Lord, na talagang magliliwanag at susunod sa iyo, Panginoon. At Lord, ilalapit din po namin sa iyo ang aming bayang Pilipinas. Maawa ka sa aming bayang Pilipinas. Maawa ka sa mga tao nito, Panginoon, sa people namin. Hayaan mo, O Diyos, maipalaganap ang salita mo sa bayan ng Pilipinas, Panginoon. Let your wisdom and righteousness be upon every current government elected and appointed officials, Panginoon. Magpadala ka ng mga tao, magpadala ka ng mga strong Christians na magpapahayag ng salita sa kanila, Panginoon. Magpadala ka ng mga tao, mag-share sa kanilang gospel, mag-guide sa kanilang salita mo. At I pray for righteousness, I pray for uprightness sa buhay ng mga leaders namin ito sa gobyerno, Panginoon. And I pray, Father God, na nagpapasalamat kami sa nakaraang barangay election, naging generally peaceful, Panginoon. But I pray, Father, ito mga elected officials ng barangay, Panginoon, ay dito magsimula talaga ang pag-grow ng spiritual side ng aming bayan. Mag-grow, Panginoon, ng pagka-Kristiyano. Mag-grow, Panginoon, magkaroon ng pagliliwanag ang mga barangay officials namin ito, God. Thank you, Father God. And even I pray, Father God, as you continue to bless the country spiritually, you will bless the country and economically, Panginoon. Ang buong Pilipinas ay asenso, lalago, Panginoon. And I pray, Father God, simulan mo sa paglago ng bayang Pilipinas sa spirito nito, Panginoon.
Thank you, Father God, for the economic growth ng Philippines. Thank you, Father God, for poverty alleviation, Panginoon. I pray, Father God, na gamitin mo ang mga bawat sitwasyon para mapalago ang bayan ng Pilipinas, Panginoon. And I pray, Father God, sa mga kapatiran namin na may sakit. Meron kami kapatiran, si Brother Tony Hidalgo, we pray for healing sa kanya. Si Brother Ed Adriano, we pray for strengthening ng kanyang katawan. Si Nanay Isabel Jimenez, we pray for continuous miracle signs and wonders sa kanyang sitwasyon sa cancer, Panginoon. We pray for Karen Galang, Panginoon, na meron pong cancer, nag-chemotherapy. I pray for provision and strength sa kanyang katawan and strength para sa family niya. We also pray, Father God, sa Nunoy Adriano, Panginoon, na meron siyang problema sa kanyang liver. And I pray, Father God, for everyone that is sick, everyone who is sick, everyone who is experiencing mga bagay-bagay na nakaka-hinder sa kanila physically para maglingkod sa iyo, Panginoon. I pray for healing sa kanila, Panginoon. Dinadalahin ko just right now, ang kapangyarihan mo dumali sa kanila. Hawakan mo, Panginoon, ang kanilang mga katawan, pagalingin mo sila. At sa mga kasama namin dito ngayon na nananalangin, nananampalataya, I pray that you touch them, O God. Kung paano mo pinagaling, Panginoon, mabayang dinudugo for 12 years, walang imposible sa iyo. Manampalataya. Kapatid, manampalataya ka, Panginoon. Manampalataya ka sa Panginoon. Pagagalingin ka niya. Ikaw na nanonood ngayon. Ikaw na nanonood ngayon. Ikaw na nakikinig ngayon sa live cast nito o sa video na ito, o sa video na ito. Manampalataya ka sa Panginoon. Pagagalingin ka ng Panginoon. Pagagalingin ka niya. Manampalataya ka. Manampalataya ka, kapatid. Pagagalingin ka niya sa iyong sakit. Aayusin niya ang pamilya mo. Aayusin niya ang relationship mo. Aayusin niya ang mga bagay-bagay sa buhay mo. Ipapakita niya sa iyo. Ipapakita ng Panginoon sa iyo na merong kagalingan, merong kalakasan sa Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa healing. Salamat po sa miracle signs and wonders na nangyayari ngayon. I believe there's miracle signs and wonders happening right now sa mga nanonood, sa mga nakikinig. And I believe, Father God, ang kapangyarihan mo idadaloy, ang salita mo yung mapapahayag. And I pray, Father, in the name of Jesus, maitaas ka sa buhay namin. Thank you, Lord, sa lahat-lahat. In Jesus' name we pray. Amen. So, yun po, salamat po sa lahat ng mga nakinig. Magko-closing prayer na lang po ako. Thank you, Lord, for the opportunity na binigay mo sa akin para i-lead ang bawat isa sa pananalangin, dito ang bawat isa sa pag-share ng gospel, ng salita mo today. We hope, Lord, na talagang patuloy kang manampalataya sa iyo, patuloy kang magtiwanag para sa iyo. At dalangin ko, Panginoon, na we will hear testimonies of what happened today, Panginoon. Salamat po, Lord, for everything. Truly, we glorify and magnify you in our lives, Lord, in Jesus' name. So, salamat po for joining me this morning. Yan, salamat po. We hope to see all of you next week sa ating prayer works. For truly, totoo po yan, prayer works. Again, maraming salamat po. Mga Courageans, shine where you are.
kingdom assignment. Every child of God is on a kingdom assignment. And your assignment is not just within these four walls of the church. You are not your achievements, you're not your title, you're not your position, you're not your social status. You see, all these other things, I'm a father, I'm a husband, I'm a pastor, those are all functions, but that's not who I am.